Oratio Imperata para sa COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Simawit kayo sa Panginoon, ang isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Awitan ang Panginoon at purihin ang kanyang ngalan. Ipahayag ang kanyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon, ang isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, ang sandaigdigan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayinyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, alalahanin natin ngayon si Santa Maria Goriti, na isang martir na bata. Ating ialay rin ang mga intensyon ng mga benefactors at donors natin na walang sawang tumutulong sa atin upang ipagpatuloy ang ating gawain sa simbahan. Sa atin pong araw ngayon ay nasa 14 na linggo sa Lunes at atin pong pagnilalayan, una sa lahat, ang ipinahayag ni Propeta Hosea na ang bayang hinirang ng Diyos, ang Israel, ay kagaya ng asawa ng Diyos na dapat maging matapat dahil sinusuyo ito ng Panginoon, sapagkat ang Diyos ay may dakilang pag-ibig. Ang dakilang pag-ibig na ito ay napayag na kung saan ang ating pong Isus Nazareno ay lapitan ng opisyal, at habang lapitan ng opisyal at naglalakad,
patungo sa bahay nila upang buhayin muli ang namatay na anak na ito. Ang dinudugo na babae ay kanyang ginaling. Ang Panginoon ay siyang may dakilang kabutihan at nagpapagaling ng lahat. Sa panahon ng krisis ng COVID-19, kinakailangan natin siya upang pagalingin tayo, hindi lang sa pisikal na kagalingan, higit sa lahat sa kagalingan ng ating kaluluwa o espiritual na kagalingan. Upang tayo gumaling at makapaghanda ng maayos sa pagdiriwang ng banal na misa, dumudulog tayo sa iyong Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalkulok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipakalob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Masdan mo siya'y muli kong susuyuin. Dadalhin ko siya sa ilang, kakausapin ng buong giliw. At tutugon naman siya tulad noong panahon ng kanyang kabataan, nang siya'y kunin ko sa lupain ng Ehipto. At sa araw na yaon, ang itatawag mo sa akin ay aking asawa at hindi na aking baal. Ikaw ay magiging aking asawa magpakailanman, Israel. Mabubuklod tayo sa katuwiran at karunungan, sa matibay na pagmamahalan at kaawaan. Ikaw ay magiging tapat kong asawa at makikilala mo ako, ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Pupurihin ko't pasasalamatan ang Diyos araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ang puon at karapat-dapat na siya'y purihin. Ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Sa alinmang lahi ang iyong ginawa ay papupurihan. Ihahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan. Ang karangalan mo at pagkadakilay ipamamalita, at isasaysay ko ang mga gawa mo na kahanga-hanga. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Ang mga gawa mong makapangyarihay ipamamalita, sa lahat ng tao'y aking sasabihing ikaw ay dakila. Ihahayag nila ang lahat ng iyong mga kabutihan. Aawitin nila ang kabutihan mo't iyong kabaitan. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Alleluia,
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, samantalang nagsasalita si Jesus, may dumating na isang pinuno ng mga Hudyo. Lumuhod ito sa harapan niya at ang sabi, "Kamamatay lang po ng aking anak na babae. Ngunit sumama lamang kayo sa akin at ipatong ang inyong kamay sa kanya, ay mabubuhay siya." Tumindig si Jesus at sumama sa kanya. Gayon din ang kanyang mga alagad. Sumunod din ang isang babaeng may 12 taon ng dinudugo. Lumapit ito sa likuran ni Jesus at hinipo ang laylayan ng kanyang damit, sapagkat sinabi niya sa sarili, "Mahipo ko lang ang kanyang damit, ay gagaling na ako." Bumaling si Jesus sa pagkakita sa kanya ay sinabi, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananalig." Noon day gumaling ang babae. Nang dumating si Jesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga manunugtog ng plauta at ang maraming taong nagkakaingay. Sinabi niya, "Magsilabas kayo. Hindi patay ang bata, natutulog lang." At siya'y pinagtawanan nila. Ngunit nang mapalabas na ang mga tao, pumasok siya, hinawakan ang kamay ng bata at ito'y nagbangon. At ang balita tungkol sa pangyayaring ito ay kumalat sa buong lupaing iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po, mga kapatid ko ni Kristo. Nasa ika-14 tayo na linggo sa kanunong panahon at ngayon ay Lunes. At napabilang po ang ating liturhiya sa cycle ng pangalawang taon. At atin pong ginugunita ang martir na si Santa Maria Gorite, na isang batang martir na pinatay at siya'y nanatiling dalaga dahil sa kanyang pagmamahal sa Diyos. Ang tema po ng ating mga pagbasa ay ang himala ng pag-ibig. Sa buhay natin, ang pag-ibig ay siyang pinakamatindi, pinakadakila, pinakalalim na karanasan ng tao. Ganon din ang himala na hindi gaanong maunawaan ng tao. Ito ay isa sa pinakamalalim na karanasan ng tao, ang mga misteryo, ang mga himala. Ang atin pong tema na himala o tinatawag nating milagro ng pag-ibig ay una sa lahat na pahayag sa ating unang pagbasa na mula sa aklat ni Propeta Osias, Kabanata 2, talata 14 hanggang 20, na kung saan sinasabi ni Propeta Osias na ang pag-ibig ng Diyos sa Israel ay isang pag-ibig na malalim. Dahil ito ay kagaya ng pag-ibig ng mag-asawa. Kaya po sa versikulo 16, kapitulo 2, sa aklat ni Propeta Osias, ay sinasabi ng Panginoon, "Ikaw ay magiging aking asawa, magpakailanman, Israel. Magbuklod tayo sa katuwiran at katarungan, sa matibay na pagmamahalan at sa kaawaan." At sinasabi pa niya na
Sa araw na iyon, ang itatawag mo sa akin ay aking asawa at hindi na aking Baal. Unahin muna natin itong itatawag mo sa akin aking asawa at hindi Baal. Sa mga lumang salita na Hebreo, ang asawa ay mayroong dalawang salita. Ang una ay tinatawag na ishi. Ishi, ibig sabihin, minamahal na asawa. At ang pangalawa, Baali. Baali, asawa din, pero yung asawa na siya yung mahigpit at para siyang my Lord husband. Ang ginagamit dito sa versikulo 16, kapitulo 2 ng aklat ni Propeta Isaiah ay ang salitang ishi. At iyon ang gusto ng Panginoon, na siya ang minamahal na asawa sapagkat siya'y matapat. Pero kung atin pong basahin ang buong aklat ni Propeta Osias, ang asawang babae na ito yung simbolo ng Israel ay hindi matapat. At dahil sa hindi siya matapat, siya ay parorosahan ng Diyos. Pero itong pag-ibig na mahimala ng Panginoon ay nagpapatuloy na Kanya pong bigyang pangako ang bayan ng Israel may darating na Mesiyas. Sapagkat sa atin pong Salmo 144 ngayon, ang pag-ibig ng Diyos ay ganap sa tanan at siya'y nahahabag. Ang ginagamit na salita po dito ay ang salitang hesed. Hesed, hindi lang po yan tungkol sa pag-ibig. Ang hesed ay kabanalan, pero ito rin ay wagas at dalisay na pag-ibig. Kung ating ihambing sa Griego yung hesed, ito yung agape na pag-ibig, na dalisay na pag-ibig. Ang dalisay na pag-ibig ng Diyos ay napahayag sa Kanyang mga himala pa na nangyari sa panahon ng Pong Isus Nazareno. Sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 9, versikulo 18 hanggang 26. May dalawang himala ang nagawa dito. Ang una, ang pagaling ng babaeng dinudugo ng 12 taon. At pangalawa, ang pagbigay buhay uli sa kamamatay lang na anak na babae na isang opisyal na mga Hudyo na 12 taon. Para sa mga Hudyo, itong 12 taon, ito yung pinaka-rurok na sa buhay. Pero itong babae na dinugo sa 12 taon, nawalan siya ng pag-asa ng 12 taon na siya ay tanggapin. Sapagkat sa kagalian ng mga Hebreo o mga Hudyo, kapag ang tao ay o ang babae ay dinudugo o isang tao ay may dugo o nasugatan man, siya ay tinuturing na marumi o hindi na malinis. Kailangan niya na magkaroon ng ritual na kalinisan at walang dapat na lalapit sa kanya dahil sila'y mahawaan ng kanyang karumihan. Kaya, ang mga buwan ng mga pangyayari sa kababaihan ay tinuturang na buwanan din na karumihan na dadaan sa mga paglinis. Itong babaeng ito, nagka-hemorrhage ng 12 taon. So napakatagal, napakahirap ang dinadanas niya dahil marumi siya lagi ng 12 taon. At dahil dito, hindi siya bahagi ng hinirang na bayan ng Diyos. Ang mga patay o ang patay ay tinuturing din na hindi na bahagi sa bayan ng Diyos dahil patay na. Ang ginawa ng ating Panginoong Hesus, una sa lahat, ay Kanyang pinagaling itong babae na nawalan na ng pag-asa dahil dinudugo at hindi na siya bahagi ng bayan ng Diyos upang siya makabalik sa hinirang na bayan ng Diyos. Dahil itong babaeng ito ay may malaking pananalig at sabi pa niya, mahipo ko lang ang laylayan ng kanyang damit. Versikulo 21, Kapitulo 9 ng Ebanghelyo ni San Mateo, gagaling na ako.
Hindi nagalit ang Panginoon. Ang tugon ng Panginoon sa versikulo 22, Kapitulo 9, Ebanghelyo ni San Mateo, sabi pa niya, gumaling siya, "Anak, lakasan mo ang iyong loob, pinagaling ka ng iyong pananalig." At doon naman sa anak ng isang opisyal sa mga Hudyo, ang mga tao ay nagsabi na napatay na ang bata. Nag-ingay sila, nagtugtog ng plauta na ito yung mga kaugalian na ginagawa ng mga Hudyo kapag may namatay. Iiyak na mag-ingay at saka magtugtog ng plauta. Pinalabas ng ating Panginoon dahil sabi niya, natulog lang ang bata. Kaya hinawakan niyang kamay at sabi niya, "Talita kumi." At gumaling ang bata. Yung ginawa ng ating Panginoon, una, ang pagaling sa babaeng dinudugo ng 12 taon. Ang 12 taon na bata na kanya ring binuhay muli ay ang kagalingan na tayo mula sa kalagayan na hindi tayo bahagi o kabilang ng mga buhay na bayan na hinirang ng Diyos. Binuklod, binuo ng Panginoong Hesus sa pamagitan ng kagalingan. Sa buhay natin ngayon, maraming mga diskriminasyon, hindi pagtanggap ng mga tao dahil sa rasa, sa lingwahe, sa kulay ng balat. Kaya mayroong halimbawa mating marinig tungkol sa Black Lives Matter dahil sa matinding diskriminasyon sa mga bansa na tinatawag nating developed countries na pag may kulay ka, ikaw ay dinidiscriminate mo ng mga puti. Sa buhay natin dito sa Pilipinas, mayroon ring diskriminasyon. Yung mga tao na mga mahirap ay dinidiscriminate. Hindi gaanong pinansin ng mga mayayaman at ng kapangyarihan. At kung minsan yung mga nasa kapangyarihan na ay gagawa ng mga batas upang pahirapan pa mga mahirap na sa kunting pang-akala lang ay maaari ng hulihin dahil gumawa ng anti-terrorism bill na ang tunay na pakay dito ay laban sa mga mahirap na hindi nila alam paano mabuhay na maayos at pagdududahan na sila at maaari silang ikulong na wala ng proseso dahil na kailangan ang warrant, hindi kailangan ang ganito at maaari silang i-prim up pag nakulong na dahil wala naman silang pera pambayad ng abogado. Ang ating bansa ay mas may matindi pa na malala na pandemya o ng epidemic o sakit. At ito yung sakit na social, political disease na magulo tayo at ang namumuno at mga namamahala sa atin ay hindi tumitingin sa kaguluhang ito na dapat pag-isahin pa ang bayan at magkaroon ng habag sa mga tao dito. Iwasan ang paggawa ng mga batas na siyang nakapag-discriminate ng tao at gagawa ng kaguluhan. Bagkos gagawa pa tayo ng batas na ating maigpawan at matagumpayan pagharap ng COVID-19 at iba pang problema sa Pilipinas. Yung iba mamatay na sa gutom kung hindi man mamatay sa COVID-19 dahil sa urong-sulong at walang sistematiko na paggawa ng nasa posisyon. Harinaway, tugunan ito ng mabuti upang tayo'y para sa kabutihan at kung para sa kabutihan, Diyos ay napapahayag ng kanyang himala ng pag-ibig. Hindi ninais ng Diyos ang ating kamatayan. Nilikha niya tayo para sa buhay. Ngunit mas pinili natin ang kamatayan sa bawat pagkakasala natin
sa buhay. At lumapit tayo sa Ama sa pamagitan niya at ating itutugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, naway maging tanda ng gawaing mapagpagaling ni Kristo sa pamamagitan ng pagmamalasakit sa mga may karamdaman sa katawan, isip at diwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga doktor at mga nurse at yaong mga nag-aalaga ng mga may sakit, naway magpakita ng habag at kahinahuna ni Kristo sa pag-aaruga sa mga maliliit nating mga kapatid. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At inawang mapagtanto na laging mangyayari ang himala ng pagbabago sa mga nagnanais makamit ito sa tulong ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa ang mga karapatan ng tao ukol sa impormasyon ay galangin ng pamahalaan at ang digdignad ng tao ay maitaguyod. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang mangingibabaw ang diwa ng karapatan ng tao sa mga naatasan sa pamahalaan na bumalangkas sa mga tuntunin sa pagpapatupad ng anti-terrorism law at ang diwa ng katapangan sa kataas-taasang hukuman sa pagdinig sa mga isyu sa mga probisyon ng batas na ito, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating sariling panalangin. Diyos Ama, patuloy mo kaming hilumin sa lahat ng masama at hayaan mong ang iyong kabutihan ang magliwanag sa amin sa pamagitan ng kapangyarihan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo ang alak at tinapay na handog ng pag-ibig sa gisag naming bayan mo. Ang handog na ito ay babaguhin mo, magiging katawan at dugo mo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay sinawang sa amin dumalisay, upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming kapangyarihan, tunay marapat na ikaw ay aming pasalamatan na sa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa buhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan ng Espiritu Santo, ay unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kay kaisa na manghel si siawit ng papuri sa nangumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasmitan ng Espiritong banal, makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo."
Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingaping simbahang laganap sa buong daigdig, pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa, ng tanang obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabuhay, gaya din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa na Malabirhin Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa mga apostol ni San Juan Bautista, ni Santa Maria Gorite, ni San Rafael, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay Diyos daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Ipagdiwang nawa namin ang pagkupuri sa karangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na managaling na utos, sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng amin kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghen mong aming panampalataya at huwag aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. At tulad ng mga butil na tinitipon upang maging tinapay na nagbibigay buhay, kami naway matipon din at maging bayan mong giliw, iisang Panginoon, iisang katawan, isang bayan, isang lahing sa'yo'y nagpupugay. Iisang Panginoon, iisang katawan, isang bayan, isang lahing sa'yo'y nagpupugay. Katulad din ng mga ubas na piniga at naging alak, sino mang uminom nito may buhay na walang hanggan. Kami naway maging sangkap sa pagbuo nitong bayang liyag. Iisang Panginoon, iisang katawan, isang bayan, isang lahing
sa'yo'y nagpupugay. Iisang Panginoon, iisang katawan, isang bayan, isang lahing sa'yo'y nagpupugay. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan nang tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasin ng mga may karamdaman, ngapin po ang aming mga kapatid na sa banig ng karamdaman. Ang iyong pamagitan ay sadyang makapangyarihan ng ikay, narito pa sa daigdig, maraming gumaling dahil sa pag-antada mo sa kanila ng kamalmahalang cross. Ng ikay luwalhati na diyan sa langit na nalalig kaming ang iyong pamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mahinaing. At sa tulong po ninyo ay magkamit ang kagalingan ng iyong kaluluwa at katawan, pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoon Jesucristo sa iyong mga panalangin. Amen. Amen. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maedya sa salot na COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maedya sa salot na COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maedya sa salot na COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Araw-araw po mahihimala ang Diyos. Pinuhay niya tayo at makagawa tayo ng mga bagay-bagay dahil sa himala ng Diyos, dahil sa Kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Naway isabuhay natin ang himala ng pag-ibig sa pamagitan ng ating pagmamahalan sa isa't isa, pag-iisip at paggawa ng mabuti dahil sa pag-ibig. Ayon pa ni Santa Teresita del Niño Jesus, kahit gaano kaordinaryong bagay kapag ka may pag-ibig, ito'y espesyal na. Ngayon po ang basbas sa mga debuto at pagbasbas sa lahat ng taong nakiugnay sa amin sa live streaming mula dito sa Quiapo Church. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Isus, Nazareno, hegmus na ng cross, ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilingan ang ka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanaw nila yung katugunan na tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan ang lahat ng nakiisa sa amin sa banal na misa ngayon sa Quiapo Church. Sa pamagitan ng benisyon ito, naway, maalala ng pangako nun sa binyag na ikaw ang kaniibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humay kang taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, luluwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, luluwalhati ka namin.